Mag-uundas, nag-aayos na kami ng pamilya ko ng mga dadalhin sa sementeryo para dalawin ang mga mahal namin sa buhay na sumakabilang buhay na. Habang nag-aayos kami, nagtataka ako na parang may nakatingin sa akin. Alam kong may nagmamasid sa mga kilos ko o sa buong pamilya ko habang nag-aayos ng mga kandila at iba pang gamit. At nang natapos ay pumunta ako sa pinsan kong babae na nag-aayos ng bulaklak para sa undas. Nararamdaman ko pa rin siya. Andyan pa rin ang nagmamasid pero hindi ko nakikita. Hanggang sa matapos ang ate ko sa pag-aayos at pumasok na ako sa loob ng bahay para magpahinga na dahil maaga pa kami kinabukasan. Hindi sinasadyang nagising ako ng 2:00 ng madaling araw. Lumabas ako saglit at nagpaantok kasi medyo nawala ang antok nang nagising ako habang umiinom ng Red Horse para mas diretso sa tulog at kahit gisingin ako ng maaga, ayos lang kasi sanay na ako ng ganun. Nagtaka ako kasi may nakita akong magandang babaeng nakatanaw sa akin sa labas. Maliit siya pero yun yung nagdala ng ganda niya. Maliit ang kanyang mga ipin, maputi at nakangiti siya sa akin. Sabay kaway sa akin at kumaway din ako sa kanya. Nagtaka ako kung kilala ba niya ako o nagtitrip lang ito. Medyo lumapit siya sa akin ng konti at masakita ako ang kagandahan niya. Nasa isip ko, wow, mas gumanda pa siya lalo nung lumapit siya sa akin. Pero bago pa ako magsalita ay bigla na lang siyang lumakad palayo, kaya hindi na ako nagpakilala. Sinabihan ko na lang na, "Miss, ingat ka sa daan ha." Sabay tingin sa akin nang may magandang ngiti at umalis. Muli ay nag-inom akong mag-isa at muling natulog. Kinaumagahan ay nag-ayos na ulit at nagpaggabi na kaming magpipinsan sa puntod ng lolo at lola ko. Gabi, nagkaayaan na mag-inom sa bahay. Sige, sipayag lang ako kasi ngayon lang ulit ang magiging bonding namin. Sa tagal ng panahon eh. Pagkadating sa bahay ng isa ko pang pinsan, ay naghanda na ito ng may inom namin. Sanig lang daw para mas masarap ang usapan. Sakto na rin na nagkakatuwaan kami nung gabi na yon. Habang papalalim ang gabi, andyan na naman siya. Napapansin din ng mga pinsan ko at sabay tawag ng, "Tol, jowa mo. Bawal ka atang uminom eh." Sagot ko naman, "Sir, hindi pa nga kami magkakilala niyan eh. Kagabi ko lang siya nakita." Pero hindi ko siya nakausap at umalis kagad. Sagot ng isa kong pinsan, "Bakit nakatitig sa'yo?" "Oo, malay ko." Sagot ko at nagpatuloy sa pag-iinom namin. "Uy, sakto, naubos na yung beer natin. Kaya na bumili ng Sunmix sa 7-Eleven. Sumama na ako syempre. Habang naglalakad ay nakasunod pa rin siya sa likod namin. At nang nakarating kami sa 7-Eleven, habang hinihintay ko ang kuya ko sa 7-Eleven, ay bigla na lang akong tinawag ng babae na kanina pa sumusunod sa amin. Nagulat ako dahil tinawag niya ako mismo sa pangalan ko. Sabay lapit at tumawa ng malakas. At bigkas niya ay matagal niya na akong kilala. Sabay dukot sa maliit na tanto sa bag at winasiwas niya sa akin na bigla naman akong nakailag. Sunod pa nito ay nagbato siya sa akin ng ilang shuriken at throwing knives. At habang umiilag ako sa kanya, siya ang takbo niya sa akin ng matulin. Nasuntok niya ako sa panga. Napaupo ako. Nasa isip ko, ang liit niya pero ang lakas ng kamay niya. Medyo humanga ako sa kanya. Sabay abot ng kamay niya sa akin at tumawa. "Matalas ka pa rin, hindi ka nagbabago." Ang tanong ko sa kanya na parang kilala niya talaga ako at bigla nang lumabas ang pinsan ko sa 7-Eleven. Sabay sigaw niya sa akin na, "Magkikita pa tayo, huwag kang mag-alala." At umalis na siya, sabay sabi ng pinsan ko na, "Hindi mo ba ihahatid ang GF mo?" Sinapak niya nga ako jowa agad. Sagot ko. Sagot naman ng pinsan ko, "Hindi mo kasi kinakausap eh." Nang makauwi kami sa bahay, nagtaka ako sa nararamdaman ko at sa puso ko na parang namimiss ko kagad siya at parang ang tagal-tagal ko na siya kilala na hindi ko man lang nalaman ang pangalan niya. Hanggang sa pagtulog, napapanaginipan ko siya. Inaalaska ako at tumatawa ng malakas na parang masaya siyang nakausap na niya ako at kasama niya ako. Diyan na lang muna kasi hanggang ngayon hindi ko pa siya nakikita. At ang dami kong gustong itanong sa kanya at kung papayag siya na lumabas kami. Kahit minsan lang
para mas makilala ko pa siya lalo.